Guys, for today's video, meron akong gustong i-share sa inyo na bagong feature dito kay GoTyme. And not specifically dito sa savings or yung digital bank aspect, but more on sa sa pautang nila na tinatawag nating MoreTyme. Bakit? Anong meron dito? Well, apparently, hindi mo nakakailanganin ng mga third party na katulad ng mga traders or even the convert to cash ng inyong MoreTyme credits to cash. Bago ba yan? Well, short answer, oo. Kaya nga pag-uusapan natin yan at dito sa bagong development na binigay sa akin ni GoTyme. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawan ko niya ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yun ang pag-uusapan natin today, yung bagong feature ng MoreTyme ni GoTyme na instead na maghanap ka ng mga traders online na alam naman natin na delikado kapag nagtatansak ka ng convert to cash online kasi nga baka hindi ibigay sa'yo, binigyan na ng tuldok yan ni GoTyme. Kasi much better kung face-to-face dun ka magko-convert. However, ang problema na lang doon is that meron pa silang cut or tinatawag nilang processing fee or the service charge apart from the interest na babayaran mo pa kay GoTyme. So, in that sense, at least naman si GoTyme gumawa na ng paraan para ma-convert into cash legally itong kanyang credit line. Ito ang tinatawag nilang MoreTyme Get Cash, wherein you can convert your credit line into cash and pay them in installment. And because of this, legal nang mako-convert ang inyong MoreTyme credits into cash. But before that, hindi ko pa pala na i-mention sa inyo or napapakita sa inyo na kasabay nitong update na to, nagkaroon ng maraming approval sa MoreTyme. Ibig sabihin nito, marami ng tao nagkakaroon ng access sa MoreTyme. And you may want to check your GoTyme account, baka isa ka sa nabigyan ng access dito kay MoreTyme. And isa nga yan sa ipapakita ko sa inyo ngayon kasi finally, nabigyan na ako ng access dito sa MoreTyme. So, silipin natin ang ginawa kong pag-activate. Okay, when I open my GoTyme account, makikita nyo dyan na nagkaroon ng bagong rectangle dyan na nagsabi MoreTyme. Get a credit limit of 100,000. Buy now, pay over in up to 12 months. Click ko yung arrow. Next, ayan. Ito naman yung sabi, apply now and get a credit limit of up to 100,000. Instant one-time approval lang daw. Pay online and in-store. Low installment fees. Tapos, ito yung mga stores na paggagamitan mo. Lazada, SM, Cebu Pacific, Digital Walker, etc. So, scroll natin pababa. How MoreTyme works. Just apply and complete your application. Shop, pay only the first installment at checkout and then get installment auto-deducted sa inyong mga account every 30 days. Tapos meron silang payment calculator dito. Yan, let's say 100,000. And ang terms ay 4, 6, and 12. Dati kasi 4 terms lang ang payment. Wherein yung first payment mo is the down payment. Second, third, and fourth down payment mo, yun yung installment. So yan, nandiyan na yung calculation. Installment fee is 1.99% per month daw. Depende po yan sa ibibigay po sa ating interest. Hindi po tayo pare-parehas. So dito ako sabi, kung 12 months daw, ang magiging interest ko ay 23,880, which means ang APR niya ay 23.88%. So, now na alam na natin yan, click natin yung apply now. Pagka-click natin na apply, ayan, let's get you approved for MoreTyme. To get you approved and give you a seamless experience, we'll need access to some apps. Allowing access is optional, but it gives you more chances of getting approval or higher limit. So, binibigyan mo daw sila ng access sa inyong contacts. Di ba parang ganito yung mga ginagawa ng mga OLA? Anong pinagkaiba? Optional nga lang, pero higher chance naman daw. Well, sige, dahil kahit paano reputable ka naman, di sige, continue natin. Ayan, how do you want to share contacts? So ako, ang ginawa ko dito ay nag-select lang ako ng couple of contacts. So, asawa ko, anak ko, and magulang ko. So, once done, ayan, you can go to settings anytime to update your permission daw. Next is select an account you can use to verify your information. So, pwede nyo dang ilagin yung my.sss, my PhilHealth, GSIS, Virtual Pag-ibig, and other work accounts. So, ibig sabihin nito, bibigyan nyo sila ng access through an API wherein they can connect to this website para i-check yung inyong profile, kung nababayaran ba ang contribution nyo at kung may nakalagay na company na kung saan kayo nagtatrabaho. Which is a good way to verify nga, pero kung gusto nyo i-share, nasa inyo yun. So, ito po, enter your personal monthly income. Hindi ko po alam pero as a content creator po,
usually kapag nilalagay ko yung totoong amount ng kinikita ko, dun ako nade-decline or even dun nagkakaroon ng question. So, in this case, hindi ko fully de-declare yung buong kita ko. So, let's just say 65,000. Though masasabi ko rin naman po na kung ano yung amount na dineclare nyo po dito ay isa sa gagawin nilang basis ng pagbibigay sa atin ng credit line. Kasi sa tingin ko, kung medyo maliit or medyo average yung kitaan, the higher the chances kesa kapag naglagay ka ng malalaking amount. Okay, so enter the tax identification number or TIN. Then, next is, tatanungin, what is your gender? Okay. Then, confirm your personal and work info. Basically, kung ano yung nilagay mo. Once done, submit natin. You have successfully activated More Time. Congratulations, Patrick. You have been approved for a credit limit of 17,000 pesos. Go to your More Time dashboard and find out where and how to use your credit limit. Napaka-instant nito. I think, before itong na-i-offer sa akin, ay pre-approve na. Tipong i-activate ko na lang and hindi na kailangan ng approval. Kaya, ganun kabilis. As in, wala pang 1 to 2 seconds lumabas na itong notification na to. Click natin yung Go to My Dashboard. Ayan po yung itsura. Ayan, remaining credit is 17,000. Scroll natin pababa. Ito daw yung mga i-scan natin na QR. Basically yan. Click natin yung scan. Okay, ganyan yung itsura. Then, try natin convert. Need more flexibility? We've got your back. Ample time to consider. Big purchases covered. Enjoy now, pay later. Split existing purchases into 6 payments with your More Time credit. Get money back instantly. Get your funds transferred back to your GoTime Bank account after your first installment. Ito yata yung isang feature na na-discuss na rin natin on this video na sinasabi ko dito na pwede kang bumili na in cash using your card or QR, tapos pwede mong i-convert yung nabili mo na into installment. Ang ibig sabihin lang nito, kunyari naglabas ako ng let's say 10,000 pesos sa pagbili ng isang item, and then nakita ko na pwede ko siyang i-convert. So dito, parang ibabalik nila yung pera ko or yung 10,000 or maybe lesser because kailangan mo nang bayaran yung first installment. Ganun siya. I-reimburse niya sa iyo as a loan yung proceeds ng item na binili mo. So parang ikaw muna yung nagbayad. And you can find my detailed review of that here na lang sa video na to. So basically, yan ang More Time. But, Nasaan yung feature na sinasabi mong convert to cash? sadly, hindi pa activated sa akin ang Get Cash. Ibig sabihin lang nito, kailangan ko munang gamitin itong More Time para ma-enable itong Get Cash. So, hindi po para sa lahat kaagad itong Get Cash. So, ano pag-usapan natin? Well, ito na lang po. May nakita po akong picture coming from the Facebook group of Digital Bank PH. And credit to them po on this picture. And I don't take any credits dito sa post na to. Pero ang sinasabi lang naman po dito is ito daw yung magiging itsura ng Get Cash. So basically dito sa inyong dashboard, magkakaroon ng panibagong clickable picture na nakalagay Get Cash. And it is now where you can convert your credit line into cash. So gamitin na lang po natin tong example nila. So I have to do this extra video to correct yung previous na calculation ko kasi parang hindi ko na-calculate ng tama. So basically dito sa example na to, 46,312 yung ilo-loan mo. However, ang darating lang sa'yo ay nasa around 43,000 lang. 43,074. Ibig sabihin nito, meron na siyang processing fee na 3,237 plus meron pa siyang 1.99% na installment fee. Basically, kung i-calculate natin to, ganito ang mangyayari sa kanya. Yung total repayment natin is 49,998. So, bali magiging ganito siya. 49,998.44. I-minus natin yung matatanggap which is 43,074.79. Basically, meron kang babayaran na 6,923 na interest and processing fee, etc. So basically, i-divide natin to by the amount na natanggap natin which is 43,074, 43,074.79. It would arrive at 16% sa loob na 3 months. 3 months lang to kasi nga meron kang down payment. So yun yung basically 4 terms mo. Yung unang bayad mo which is the down payment and then yung tatlong succeeding term mo is tigwa 1 month yun. So i-divide lang natin to by 3. Lumalabas na 5.35 or 5.36% interest neto per month. So kung tutuusin, mas mataas pa ang interest neto versus sa mga credit cards natin. Yung mga credit cards natin kasi naglalaro lang yan sa 3%. Ito lagpas na siya ng 5.36%. So yan basically ang Get Cash. So for our question of the day, usually yung mga cash advance or convert to cash na functionality sa mga loan apps natin, kung mapapansin nyo, medyo mas mataas ang interest or even processing fee na nakapaloob dito versus kapag ginamit mo siya sa intended use wherein you can use your card, swipe, or even itong scan to pay, di ba? Mas mababa ang interest niyan. So for our question of the day, sa tingin nyo bakit mas mahal mag-convert to cash or cash advance sa ating mga credit line versus sa paggamit
natin sa intended purpose nila. Bakit kaya? Sulat nyo na lang po yan sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Gina Tuble at Gina Tuble OG5EZ. Sabi po niya, thank you Sir Pat, malaking tulong ito sa akin kasi may plano na akong mag-start ng cash in and cash out this week, July 1. Thank you Lord, timing yung tutorial mo sir. Help me Lord, mag-start lang muna ako ng maliit. Kay Miss Gina Tuble, well, shoutout po sa inyo and thank you so much din po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. And sana po makatulong yung mga ginagawa kong informational video, lalo na sa pag-start nyo po ng sinasabi nyong cash in and cash out. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button stepping subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!